Umagang kay ganda sa inyong lahat mga kapiso. Good morning, good morning. So kagising lang natin. Time check. It's already 6 AM. Ngayong araw nga na to, ititest na natin yung ating InsiLink CPA. Papalitan natin yung current access point ko or yung current EP setup ko na A314N. Papalitan natin siya nito. So pagpasensyahan nyo na yung background noise ko kasi kakagising lang din ng mga manok sa kapitbahay. Siguro after natin magkape, umpisahan na natin. Kunting overview lang sa gagawin natin ngayong araw na to. Ipapakita ko muna sa inyo yung current setup ko, yung mga devices na connected sa aking A314N at yung mga signal strength nila, kung okay ba. At yung isang pinoproblema ko nga, papakita ko sa inyo kung ilan lang yung signal gain na nakukuha ni client. Okay? Hindi pala to kape guys, tea. Hindi tayo nagkakape, tea lang. Tsaka aakyat tayo sa ating pool or tower. Babaklasin natin yung A314N doon sa taas. Then ipapakita ko rin sa inyo yung current view patungo doon sa specific client na pinoproblema natin. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung gagawin kong settings ni InsiLink bago natin siya iakyat sa taas. Hopefully may magandang kakalabasan yung ating testing ngayon. At malalaman din natin sa video na to kung matatapatan ba or mas mahihigitan pa ni InsiLink yung ating A314N, yung paborito natin. Tara guys, at umpisahan na natin. Before tayo mag-proceed, syempre shoutout na natin yung ating malulupit na mga kapis Wi-Fi. Okay, so unahin na natin si Sir Kenny John Templa. And then si Sir Lauren Joe Felson. And then kay Sir John Peter Pioquinto. And then kay Sir Silvano Handyman. And then last but not the least, kay Sir Rapid Tech. Okay guys, so nandito na nga tayo sa ating laptop. At i-check na natin yung current setup ng aking mga antena. So yun nga, ang gamit kong main AP is yung A314N. At yung mga CPE or yung bridge client ko naman is yung 130N. At meron akong mga access point na naka-bridge din, composed of EW71 at saka EW73. Sa mga nagtatanong kung stable ba yung ganitong setup, gamit lamang yung compass sa point to multi-point or point to point, magti 3 months na sa akin tong setup na ganito. So far, okay po naman. Wala namang reklamo yung clients ko. Nagreklamo lang naman sila kapag yun na, nagka-problema yung si PLDT or si Smart kapag nag-down. Except sa isa, itong client ko na Maripuski. Ito yung pinoproblema kong connection kasi intermittent or pawala-wala. Mga nasa 300 meters lang layo itong galing sa amin. Kaso nga lang, medyo mahirap yung line of sight or mahirap makatagos yung signal papunta sa bahay nila. So kung titignan natin dito sa Google Map, ang amin po is nandito sa San Isidro Chapel mismo, yung tower. At saka si client natin is nandito sa bahay na to. Yan. So ang kalaban natin dito is itong mini forest na to. Which is, ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura niyan, kung gaano ba yan kakapal. Dalawa yung solusyon na naisip ko para masupplyan ko siya ng magandang connection. Number 1 is gagamit ako ng ibang brand which is mas malakas compared sa kay A314N. And hopefully, itong si InsiLink nga, makaya niyang maitawid yung enough bandwidth dito sa client ko na to. And number 2, ang panghuli kong option is lalatagan ko siya ng fiber wire. Yan, papunta dito sa bahay niya. Kompleto na ako, nandiyan na yung aking mga cable at yung mga needed tools. Once mag-fill tong ating iti-test ngayon, doon tayo sa fiber siguro. So ito pala yung mga list ng aking mga access point. So yung affected na access point na papalitan natin with InsiLink is itong Irish EP Cruising. Marami-rami yung connected sa kanya. Itong si Carduna, connected to. Gallego, connected to sa kanya. Then, yun nga, si Maripuski. And then, Perigno. So, yun yung currently connected sa kanya. Then, out of those clients, ito yung ating pinoproblema. Yung iba, good na good naman. I-access natin yung mga antena na yan. Ipapakita ko sa inyo yung signal strength or yung nakukuha nilang signal galing sa ating A314N antenna. Madali lang naman mag-access ng mga antena. Mayroon na tayong video about doon. Check nyo na lang sa link sa taas.
Okay, so unahin natin i-check yung aking AP na A314N, which is Iris AP Cruising. So ito yung IP niya guys, 192.168.10.7. So, try nating buksan kung kumusta yung kalagayan niya. So kita nyo naman, nabubuksan ko siya. Yan, then login tayo. So ang magiging plano nito guys, para hindi na tayo mag-reset up or mag-reconfigure ng mga antenna dun sa client, I don't know kung possible, pero itatry ko lang kopyahin kung ano yung settings ko dito at yun yung ilalagay ko doon sa NC-Link. Hopefully mag-work. Okay, na automatic ko connect pa rin yung ating mga existing clients na connected dito ngayon. Titignan nyo sa users. Ayan nga, mayroon tayong 5 users sa EP na to. Okay, so ngayon tingnan natin yung mga devices na connected sa kanya. Yun nga, itong si Gallego. Unahin na natin. So ito yung IP address niya. Mag-open lang tayo ng ibang tab. Yan. So, copy natin. Okay, so ang signal strength or RSSI niya is -50. Connected siya sa ating Iris EP Cruising na access point. Naglalaro lang sa 47 to 50 yung kanyang RSSI, which is good. Ang isa naman, ito si Pakudan. 6 naman yung kanya. Open din natin. So, lahat ng access point, guys, is kayang-kaya natin yung buksan. Yun nga, sundin nyo lang yung ating guide. Yan, so, di ba? Ito, yung isang client natin. Ito naman. So, mas maganda yung connection niya. -37 yung RSSI, which is super good. E130N pa rin yung CPE na gamit niya. Then, yung isa pa, ito, si Pirino. Connected ito sa AP na to. So, nga pala, balikan natin yung isa. So, kita nyo yung SSID niya is EP Cruising pa rin. So, kung mag-login tayo dito, yun. Yun pa rin. Yung maganda pa rin yung RSSI niya. Which is good na good pa rin. So, yun nga. Naka-Iris EP Cruising pa rin siya. So, check natin ulit yung tatlo. So, unahin natin tong isa. Yan, -50. Then, connected siya sa EP Cruising. Yung isa naman, AP Cruising. Yung isa naman, AP Cruising. Diba? And then, itong Irish EP na EW71, connected din to sa kanya. Okay, so may PPOE connection ako dito sa EW71. At the same time, access point ko din siya sa aking hotspot sa area na yun. Okay. Tingnan nyo. Connected siya or nakalink siya sa Iris EP Cruising pa rin. Then yung RSSI niya, maganda pa rin, -48. Yun nga, yung apat, puro Iris EP Cruising sila connected. You know. Then, okay, so connected sila lahat dito sa EP na to. And then yung panghuli nga, itong client natin na to, si Maripuski. Yun yung pinoproblema natin. Since yun nga, nahihirapan siyang makatagos dito sa ating base station, ang ginawa ko sa kanya, instead na diretso siya sa base station, dito ko siya kinonect sa EW71, sa area na to. Yan, dyan siya nakakonect. Kaso, ganun pa rin. Hindi pa rin maganda yung signal. So, kung titignan natin, buksan natin si Maripuski. So, yung IP niya is 192.168.10.8. Hopefully, online. Yun. So again guys, connected siya dito sa EW71 na yung SSID niya is Iris AP3. Ito. So balikan lang natin. Okay, so kita nyo medyo mabagal siya mag-open. Yun nga, siguro isa yun sa sign na medyo hindi maganda yung connection niya. So makikita nyo guys yung RSSI niya nag-yellow. Minsan nga, nagpupula pa yan. Ayun, nagpula nga. -68. Ang gamit niya is 130N. Connected siya sa Iris EP3, which is ito, yung EW71 ko. Okay, so yun nga, ito yung pinoproblema natin, guys. Hopefully, ma-solve or masolusyonan gamit yung NC-Link. So, mangyayari nito, itatry natin siyang galing dito, which is naka A130N. Ikukunik natin siya dito sa ating base na naka-NC-Link. So, sana mag-work. Okay, so isi-set up na natin yung NC-Link. Gagayahin natin kung ano yung setup ng Irish EP Cruising natin na
A314N. Okay, so para mabuksan pala natin yung NC-Link natin guys, connect natin siya sa ating laptop through cable. Sundan nyo na lang yung manual para mas madali. Mag-static IP lang tayo guys dito. So ang gamit na IP nito is 192.168.188. Sabihin natin 50 yung ilalagay natin. Yan, so okay na yan. Yun. And then, dito sa ating browser, buksan natin siya 192.168.188.253. Yan po yung IP ng NC-Link 211S model. Yun. So, yung username and password niya is admin lang. Yan. Siyempre, papalitan muna natin yung ating password. Dapat secured siya or same sa mga password mo. So, yung sa atin is admin. Palitan lang natin ng aking main password na gamit. Okay, apply. Yan na naman. So, login tayo gamit yung ating bagong password. And then, kailangan natin ding baguhin yung IP niya. Kopyahin natin tong IP na to. Then, apply lang. Then, dito sa ating IP, hindi na tayo makakonect gamit ang IP na to kasi binago natin. So, papalitan natin siya. 10.50 din. Yan. Then, open natin yung IP ng ating NC-Link. Yun. So, di ba? Admin, then login tayo ulit. Okay, then punta tayo guys sa wizard para madali. Next. So, no country lang tayo. Then, static. Okay na yan. Then, dito sa operation, syempre, EP mode. Then, yung ating SSID. Yun nga, itong Irish EP Cruising. Yun yung ilalagay natin dito. Then, channel frequency, naka 6. Ito. Then, yung channel mode, okay lang yan, 20 MHz. Then, authentication, open lang dapat. Then, APWDS. Ano bang APWDS na to? Hindi natin to alam ah. So, hayaan lang natin. Then, apply na natin guys. Yun. So, magre-reboot yung ating NC-Link. Okay na. So, nag-restart na siya. So, tingnan nyo yung ating SSID. Irish EP Cruising. Then, yung IP niya. So, siguro okay na to. So, sa susunod na natin i-check yung mga ibang option ng NC-Link. I-test muna natin yung kanyang reach. Kung gaano nga ba kalayo. Or kung gaano nga ba kalakas yung penetration niya. Okay? Then, ngayon, ilalagay na natin siya sa ating tower. Babaklasin na natin yung A314N at ipapalit natin tong NC-Link. Okay? So, tara guys. Akyat tayo sa ating pool. So ito na nga tayo guys sa taas ng ating antena. So ito yung A314N na papalitan natin. So currently umaandar pa siya. Mga umaakyat pala ng tower, so safety first. Naka-harness po tayo, dalawa pa. So yan yung ating mga customers. Yan, so ito po yung area namin. Mas mataas pa yung tower ng Pibico. So dito sa street na to, yun yung client na pinoproblema natin. Ang bahay nila is siguro mga 15 meters galing dyan sa tower na yan ng Pibico. Yan. So, talagang makapal yung dadaanan nating gubat. Gamit lang tong A314N na to. So, try natin to siyang palitan. Tingnan natin kung makakatago siya hanggang doon sa client na yun. Okay guys, so nakabit na natin yung ating NC-Link. Hindi siya nag-power. Kasi yung A314 natin nagpa-power siya kahit nakakabit siya sa PoE switch. So ito siya is hindi. Siguro bitin yung ating PoE switch sa power niya, pero nakakapagtaka kasi 24 volts lang siya.
Yun nga lang, 1 ampere yung kanyang output wattage. Not like sa E314N 48 volts, pero 0.3 lang ampere. Okay, so papalitan lang natin siya ng adapter sa baba. Gagamitin natin yung kanyang sariling POE adapter. Then, i-check na natin kung nakakonect ba automatic yung mga clients natin. At i-check din natin kung kaya na ba nating ipadiretsong connect dito yung client natin na nandun sa area na yun. Okay, so tara guys, baba tayo. Na-connect na natin yung NC-Link. So ngayon, tingnan na natin kung naka-connect balik yung ating mga client. Ayun, unfortunately, isa lang yung nakabalik at wala pang data. So guys, ang aga-agang disappointment to ah. So open natin yung NC-Link natin, 192.168.10.7. Running na siya as EP. Okay, nabubuksan naman. Ayan. So tingnan natin sa connections. So ayun, isa lang talaga yung nakabalik. Anyway, hindi pa naman natin yan na-adjust yung antenna niya, yung alignment. So babalik tayo dun sa taas para i-adjust. Ito yung mahirap sa pag-P2P, lalo na yung akyat baba sa mga tower natin. Paano na lang kung 100 feet plus yung ating antenna? Struggle guys, struggle. Guys, nandito na tayo at na-align na natin yung ating antenna. Ano kayang cause? Bakit hindi nakabalik yung ating client? Possible issue is yun nga, since Compass brand yung ating mga antenna sa mga bahay ng clients natin, itry kong pumunta sa mga bahay mismo ni client at try kong manually reconnect yung mga CPE nila kung gagana ba. Sana gumana, dahil kung hindi, ibabalik natin siya sa E314N na lang. Okay, so tara guys, punta tayo sa mga bahay ni client at itest natin. So ayan guys, magbabahay-bahay tayo ngayon at i-reset up natin yung kanilang mga antena. Hopefully is gumana siya kasi hindi siya nag-auto connect. Kahit ginaya lang natin yung SSID ng E314N. Okay, so unahin natin yung unang client natin na medyo malapit. So ito siya guys, ayan o yung E130N natin na device. Ito yung ating isang client. Ayo. 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 So nandito na tayo sa bahay ni client guys. Unconnected na tayo sa antena niya. So buksan natin ngayon 192.168.10.5 enter. Okay, so ayun, yung RSSI is unknown pero nakikita niya yung SSID natin. And then yung link status niya linking lang. Kaya pala hindi makakonect. So ngayon try nating i-manually connect ulit. Wizard, then bridge, then station, then client site. Kaya lang natin IP, next. Then scan tayo ulit guys. Ayun, refresh. And then Irish EP cruising. Ayun, so connect. Siguro okay na to. Then finish. Antayin lang natin. So sana mag-work or maging okay siya after ng steps na to. Yan. Oops, unknown pa rin. Sige, antayin lang natin konti. Baka nag-initialize pa siya. Mag-connect. Ayun guys. Salamat naman at nag-connect. So siguro yun nga ang need nating gagawin. Kailangan nating isa-isahin yung mga clients na yon at i-manually connect. Negative 52 dBm, okay na rin. Pero mas maganda yata yung previous. Pero try natin i-align pa after nating matest dun sa ating pinoproblemang client. Kasi yun yung ating priority. Okay? So siguro ngayon, punta tayo sa ibang clients pa natin at ayusin natin bawat antena. Okay guys, so tapos na. Punta na tayo sa last client natin, yung pinoproblema natin. Sana nasa bahay sila ngayon. So ito guys yung sinasabi ko sa inyong many forest na dadaanan ng ating signal papunta sa kanila. So yung client natin is nandun pa sa dulo, papasok yung bahay nila. Okay, so tingnan nyo.
Punong-puno, matataas na puno. So currently dito sila connected sa bridge natin na to, dyan sa EW71. So yun nga, kung hindi pa rin mag-enhance yung kanilang signal, lalatagan na natin sila ng fiber cable galing sa base natin, which is hindi na makita dito, direct sa bahay nila. Siguro dito natin patatagusin sa mga puno na to. So kung mag-schedule kayo ng maintenance, maganda pag linggo kasi walang masyadong gumagamit, at higit sa lahat walang online class yung mga anak nila. Okay, yung iba nasa simbahan, yung iba naman nag-outing. So dito yung bahay ng ating client. Papasok tayo guys. Yun nga, gaya ng sabi ko, yung bahay nila is nasa paanan lang ng tower ng Pibico. Okay, so yun o, yun yung mga puno na yan na kailangan niyang tagusan. Okay, at nakaharang din tong poste na to. Makikita nyo kung ano yung posisyon ng antena natin. Ayun yung antena natin, nakatago. Okay, so nandito na tayo sa bahay ng client na may issue sa signal, which is ito nga, ito yung address ng IP niya. So try natin buksan ngayon. Okay, tingnan natin. Yan, so guys, yung RSSI niya negative 68 din, connected pa rin siya sa Irish AP3. So try natin siyang i-direct dun sa ating INC link. So tayo sa Wizard, then yung bridge, station client, station, then client site. Okay, then scan tayo. Ayun, so nadidetect naman niya yung ating AP crossing. Okay, so refresh pa natin kung saan yung maganda yung signal. Okay, so try natin mag-crossing, then finish. Hopefully may improvement kahit konti at makakadirect na siya. Okay, so antayin natin siyang mag-link. Linking pa lang. Ayun. So naka-direct nga siyang connect. Negative 67 pa rin, pero at least direct connect na siya doon sa ating base station. Hindi na doon sa EW71. Yung A340N pala yung gamit ko. Hindi talaga ito nagli-link doon sa Irish AP crossing. Pero ngayon, tingnan nyo, maganda yung connection niya kahit papaano. So i-test natin yung signal. Okay ba? So ngayon guys, try natin mag-direct connect dito sa router nila. Tingnan natin yung speed, kung makukuha ba niya yung 3 Mbps exact, or at least 2 to plus something. Good sign na yun. Okay, so connect tayo. Ayan. Then okay, so connected na tayo. Ayan o. Then try natin mag speed test. Fast. Okay, so 1 Mbps, 2.4 to 2. Okay. So diba? Malapit 3 Mbps lang yung plan ni client, pero ganyan yung nakukuha niya. So hindi na masama guys. Tingnan natin yung upload naman. Oh, ang baba pa ng ping, 17 ms lang. Aba, sumobra yata yung upload. Hindi, okay. Bumalik na siya sa normal. O, diba guys? So, naka-direct pa yan doon sa base natin. Hindi na siya naka-bridge doon sa EW71. So, tumagos. Maganda yung tagos niya. So, ulitin pa natin. Last. Kung consistent ba yung result. Okay, so mukhang consistent nga guys. Mukhang consistent.
Okay, I love you, NC-Link. At hindi na yata ako makapag latag ng kable dito. Okay? So, positive na positive yung result, guys. So, mamaya ipapakita ko naman sa inyo kung anong posisyon ng E314N dyan sa labas ng bahay nila. Okay? So, bunutin na natin. Yan, nakabunot na. Then, punta tayo sa labas ng bahay nila. Okay, so nandito yung kanilang natin natin. Yun. Siguro mga nasa mga 7 meters yung haba. Kung titingnan nyo yung paligid, puro puno yan. So ayan nga yung poste ng PB ko. So tumago siya. At halos makuha niya yung buong 3 Mbps na inabil ni client sa atin. So diba? Ang lakas mo naman, NC-Link. Hindi pwedeng ganyan. So, nakadirect na siya. Wala pang kain yung aking misis at napalaban na sa installation. Okay, so uwi na tayo guys. At final check na natin doon sa bahay. Okay? So, natapos din natin i-connect lahat ng ating client. Pati yung ating client na si Maripuski. Which is, kung tinest natin siya doon sa bahay nila is okay na okay yung result. Halos makuha niyo yung full 3 Mbps na speed. Which is yun yung allocated natin sa kanya at yun yung inabil niya sa atin. At ngayon, instead na naka-bridge lang siya doon sa ating EW71, naka-direct na siya dito sa ating base station. Naka-direct siya mismo connect sa ating NC-Link. So kita nyo guys, nakaka 2 Mbps siya sa mga ganitong oras. Ayun, nagpula pa nga. Okay? So, mukhang okay na okay yung ating ginawang upgrade. Kung hindi matutuloy yung ating paglalatag ng fiber line doon. So ngayon, try natin i-access yung ating mga antena kung ma-access pa natin. Unahin natin syempre yung ating NC-Link which is yung address is 192.10.7. Ayan, so na-open naman agad. Okay, then tingnan natin dito sa connections. Okay, so connected naman yung 5 nating client. At may mga signal strength indicator na din dito. I don't know kung tama ang reading niya na to, pero mataas tong dalawa. Sino kaya to? So try natin i-open yung iba. For example, itong si client Perino natin. Sana ma-open. Naku po. Bakit ayaw mag-open? Ano kayang nangyari? Itong isa din, si Pakudan. Diyos ko po, Rodi. Bakit loading? Yun lang. Dito yata tayo madi-disappoint ni NC-Link. Okay, so try natin open yung iba kong AP. Katulad nito yung aking AP1 kung mabuksan natin to. Ayun, so nabubuksan yung mga devices na iba. However, yung mga devices na connected sa kay NC-Link is ayaw ma-open. Patay tayo dyan. I-update ko na lang kayo guys kung anong cause ng ganitong problem. Pero hindi to maganda kapag ganito, hindi natin nabubuksan yung ating devices. Pero yung iba, katulad nga nito, yung aking EP2, nabubuksan ko naman. Try nating buksan tong iba, kung mabubuksan ba. Example, itong ibang mga antena natin. Pero hindi ito connected kay NC-Link guys. Sa ibang EP ko ito nakakonect sa Compass. So, nabubuksan naman. Yun lang talaga, yung mga devices na nakadirect kay NC-Link. Itong 5 na to. Ayaw mabuksan. Check ko muna guys. Update ko na lang kayo soon. Kung mahanap natin kung saan nagkakaproblema at hindi mabuksan yung mga devices na connected sa NC-Link, which is yung iba is na-open naman, pati yung si NC-Link mismo na-open. Pero at least masasabi kong success yung ating ginawa at na-connect natin directly itong ating client na to. Okay, so siguro guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Again, maraming salamat po sa inyo at kita-kits na lang ulit tayo sa ating susunod na video.